Greetings mga kababayan! Ito po sa Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod. Ang mapag-usapan po natin dito ay wag niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider our discussion for academic purposes only. Sa mga subscribers, viewers, marami pong salamat. Sa mga baguhan pa lang po, click, like, share, subscribe, hit the notification bell upang sa ganon magkaroon kayo ng update sa mga future videos natin. Maraming pong salamat. Ang topic po natin ngayon may kinalaman sa napaka-interesting na usapin dito sa ating channel. No? Marami pong nagtatanong sa atin, ano bang pagkakaiba ng pre-patent certificate of title at saka yung titulo na galing po sa korte o judicial registration proceedings. Okay? Actually po, pareho lang po yan sila. Ito po, kung galing man korte o galing man po sa administrative method po yan, kung ano man pong ibibigay nilang title, ito po ibibigyan kayo ng original certificate of title pa rin o pre-patent certificate. Ganun po din yun sa judicial registration proceedings. Okay? Ang pagkakaiba lang basically is kung administrative po, hindi na tayo dadaan sa korte. Diretso na tayo sa Department of Environment and Natural Resources at doon tayo mag-apply. Ready lang yung inyong basic requirements, no? Kung kayo mayroong tinatawag nating supporting documents, bakit kayo nandyan, okay? Paano kayo naging may-ari, no? It could be meron kayong tax declaration, meron kayong deed of donation, o meron kayong settlement of estate na ito'y namanan ninyo, no? At meron kayong subdivision and lot plan with approved technical description. No? At kayo 18 years old, pwede na kayo mag-apply. At hindi po kailangan o mandatory na may lawyer kayo, no, dito sa administrative proceedings. Although, option ninyo yun kung gusto nyong kumuha ng lawyer. It's your choice. In contrast po dito sa judicial proceedings, siyempre, pag judicial proceedings po, although basically, pareho din yung requirements, no? Mayroon kayong dapat color of title, and siyempre, patunayan ninyo paano kayo naging may-ari dyan, no? It could be by prescriptions, no? You have been there for the last 30 years, 10 years in good faith, or 30 years, as the case may be. Patunayan ninyo that you were in open, adverse, continuous on possession of the property, no? And the concept of an owner. Ito po yung kinakailangan na mga basic requirements po yun, no? Pwede kayong mag-apply, no, for titling sa judicial proceedings o dito man sa administrative proceedings. Ang pagkaiba lang po ay siyempre pag judicial po you need the services of a lawyer. Okay? Kasi po technical po ito at marami pong mga pleadings o petitions na gagawin, motions, etc. And mayroon pong talagang proceeding sa korte nito. At kung mayroong opposition po sa inyong petition, it could result or end up in a litigation or adversarial proceedings. Kaya pag ganito po, may opposition, expect na po lalaki ang inyong gastos, no? At hahaba din po ang proseso, no, sa pagpatitulo. At dito po sa administrative proceedings po, dahil hindi po mandatory na kailangan ang lawyer, so common sense po na less po ang maging gastos. Now, as to kung magkano, ay mahirap pong magbigay ng ball figure kasi po hindi po pare-pareho yung charges ng fees ng surveyors at yung lawyer. Ang surveyor po, nagdidepende po yan so gaano kaluwag yung inyong property, gaano ba ang terrain nito, mahirap bang puntahan ito. Sa lawyer din naman po, ang issue dun is how complicated ba yung issues at ano ba yung professional standing ng inyong lawyer. Kung ang professional standing ng inyong lawyer sa community, siyempre po mataas yung kanyang yung kalidad po niya, ang kanyang prestige, expect po na may premium po yan, no? At kung mahirap man po ang trabaho at maraming mga opposition, expect din po na mataas din po yung magiging gastos ninyo sa lawyer. So, at kung itatanong po ninyo, magkano, and then kung mga taxes pa nito, ipapaktor ninyo dahil hindi pa pala nakasama, magkakaiba rin po yun. Okay? Dagdag din po sa gastos. At
alam na po ninyo, ang taxes po, na base natin sa selling price, fair market value, zonal value, ay magkakaiba po yan, no? Sa iba't ibang lugar, no? Although yung tax rate may be the same, 6% sa capital gains, 6% doon sa estate tax, 1.5% sa documentary stamp tax. But ito po yung nakadepende pa rin sa selling price, fair market value, zonal value ng bawat lugar. Bawat lugar po, bawat probinsya, bawat city, municipalities, nakakaiba po ng valuation o presyo ng mga ari-arian. Ngayon, ang isa pang disadvantage na nakikita ko rito sa pre-patent is ngayon po ay hanggang December 31 na lang po ang application, no, na pwedeng i-consider ng DENR, no. Ito po ay magtatapos na December 31, 2020 unless ma-extend po ito ng ating Kongreso, no, para palawigin pa yung pag-file ng pre-patent, okay? At sa pre-patent din po, dahil pre-patent po ito, pag ito'y kinuha ng gobyerno for public use, okay, or interest, malamang po hindi kayo mababayaran ng just compensation. Ang mari lang bayaran sa inyo ng gobyerno ay yung improvements po dyan na na-introduce niyo doon sa lupa na covered ng inyong pre-patent certificate. Okay? So, ito po ang patatandaan din ninyo. Nonetheless po, meron din po tayong batas dito ngayon na pinaiiral since, since 2019, na yung tinatawag na Agricultural Pre-Patent Act, no, Republic Act 11231, kung saan tinanggal na po ng batas na ito yung mga restrictions doon sa pre-patent. Ay pwede na po itong maibenta, maisanla, no, kahit wala pa sa 10 years na restrictive period under the old law, na kung saan yung pre-patent hindi mo pwedeng ibenta, no, within 10 years, no, without the approval of the DENR. Pero sa ngayon po, pwede na kasi binago na po yung batas. But unfortunately, ay magtatapos na po ang taning nitong pag-apply nito sa pre-patent certificate. Pag hindi po kayo naka-apply niyan at agricultural land po ang inyong lupa, ay no choice na po kayo kundi pupunta kayo sa judicial registration. Medyo expect na mas komplikado po ang processes na ito. Okay? And then, meron din po tayong batas na pinasa lately nung March 9, 2010. Republic Act 10023, no? O Presidential Pre-Patent Act, kung saan po, pwede na pong isama sa inyong application yung residential lot po ninyo, no? Kung kayo ay nasa highly urbanized na city, ay wag mag-exceed sa 200 square meters, okay? At kung kayo naman ay nasa first and second class municipalities, it should not exceed 750 square meters. In other cities po, wag mag-exceed ng 500 square meters ang pwede niyong apply. Okay? Now, in all other municipalities, okay, wag mag-exceed ng 1,000 square meters. Ang inyong lote nito ay pwede pong i-pasok po ninyo i-apply po ninyo as Residential Pre-Patent Act. No? At ito po ay wala pong taning na inanong batas, no, so far sa ngayon. So, you can apply, no? At ganoon din po dito, ay pag may na pre-patent na po kayo, ay pwede ninyo itong maisanla din, maibenta. Wala na pong restrictions dito na kung saan ay merong limitations, no? So, ito pong pagkakaiba ng mga pre-patent certificate at saka yung in a nutshell, yung registration na galing sa korte, okay? Ngayon, meron din po tayong tinatawag na homestead. Ganon din po yung homestead, no? Meron din kayong karapatan na after ma-evaluate yung inyong qualifications at inyong performance na yung lupa niyan ay kailan i-cultivate ninyo, i-develop niyo for within 3 to 5 years, ay bibigyan kayo ng pre-patent certificates. Okay? Meron din po tayong Certificate of Stewardship. Ito po ay binibigay na permit o certificate sa mga tao, individuals or sa families na kung saan part of the forest or timberland ay binibigyan ng kapangyarihan o authority yung awardee na i-develop niya yung property. Ito po ay hindi pwedeng patitiluhan kasi po ang timber ang
Ang stewardship ay binibigay na po yan sa mga part ng forest or timberland. Ang mga ito po ay hindi pwedeng patituluhan because these are classified as inalienable or not disposable public land. So kaya po hindi ito maging capable of being privately owned ng sinuman. So hanggang dito na lang po at sana kahit paano sa iksing panahon natin ay nabigyan namin kayo ng impormasyon, no, dito sa pagkakaiba, ang advantage at disadvantages ng pre-patent at saka judicial title. Hanggang dito na lang at kulang po tayo sa oras, no? At sa mga sumulat po sa atin na hindi natin nasagot pa, pagpasensya na po ninyo kasi araw-araw po hindi po bababa sa 300 na tanong ang natatanggap po natin. Ito'y naipon ng naipon. Sa mga hindi po natin nasasagot, pasensya na po ninyo. We are trying our very best effort basis po ating pinapairal, no? So tayo po'y one-man army lang dito sa ating channel at sana po'y manawaan ninyo ang ating kalagayan. Dahil ang inyong lingkod po ay meron din namang ibang professional commitments na meron din po tayong hanap buhay na ating ginagampanan. Hanggang sa muli at maraming pong salamat sa inyong pag-unawa at suporta.